Nalaman ni Aguinaldo ang ipinag-utos ng mga paring Espanyol kay paring Aglipay, kaya sinugo niya si Colonel Luciano San Miguel kay Aglipay upang himukin ito at pakiusapan na kumilos para sa kapakanan ng mga Pilipino. Pag-usapan mo si Padre Aglipay na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino at huwag kumampi sa mga buhayang Espanyol. Puntahan mo siya ngayon din. Masusunod po, General. Dahil dito, pinuntahan ni Colonel San Miguel ang paring si Aglipay. Padre, alam ko pong malaki ang pagmamahal niyo sa inyong kapwa Pilipino. Huwag po nating hayaang gamitin at lapastangan ng mga Espanyol ang ating pagkatao. Para sa atin din po, paglaban na to. Nakikiusap po kami sa pangunan ni General Aguinaldo na pumanig sa amin. Naiintindihan ko. At ipinasasabi rin po niya, maaari kayong pumunta sa norte upang tulungan ang ating mga kababayan doon. Sa kasamaang palad, nakarating sa kaalaman ni Arsobispo Nozaleda ang naging pag-uusap nila Colonel San Miguel at Padre Aglipay. Padre Aglipay, ano itong narinig kong sinausap ka daw ni Colonel San Miguel na siyang emisaryo ni Aguinaldo na pumanig sa kanila? Totoo po. Ngayon, kung talagang panig ka sa amin, sundin mo si Aguinaldo at pumunta ka sa norte. Hindi upang makita sa mga Pilipino doon, kundi upang imbestigahan ang mga nangyayari sa kaparian sa Nueva Segovia. Sinunod ni Aglipay si Nozaleda, kaya't pinakawalan niya ang dalawang paring Heswita. Nang bumalik siya sa Maynila upang magbalita rito, nakita niyang nagkakagulo sa buong syudad. Dahil dito, ginawa niya ang pinakamabuting bagay. Pumunta siya sa Cavite at nakiisa sa samahan nila Aguinaldo. Noong ika-20 ng Oktubre, 1878, kinilala si Aglipay sa pamamagitan ni Aguinaldo bilang Military Vicar General. Ito ang nagbigay ng karapatan kay Aglipay na maging pinunong pangrelihiyon ng revolusyonaryong samahan. Ang katungkulan ni Aglipay bilang Military Vicar General sa revolusyonaryong pamahalaan at ang kanyang posisyon sa Catholic hierarchy bilang gobernador pang-eklesyastika sa Diocese ng Nueva Segovia. Sa panig naman ng mga Espanyol ay isang napakalaking kwestiyon. Bilang isang Pilipino, kailangan niyang suportahan ang mga revolusyonaryo, ngunit bilang isang paring Katoliko, ay kailangan niya humanig sa mga Espanyol. Ngunit pinili niya muna maging Pilipino bago maging isang. Isang araw matapos mahirang bilang Military Vicar General si Father Gregorio Aglipay, nagpadala siya ng sulat sa kanyang mga kapwa Pilipinong pari. Ito ang nilalaman ng sulat. Sa aking mga kapwa Pilipino, magkaisa tayo. Hingin natin sa Papa na payagang maglagay ng mga Pilipino sa posisyon bilang arsobispo hanggang sa pinakamababang paring pamparokya para sa ating bayan ang laban nito. Mula kay Padre Aglipay. Nabahala naman si Nozaleda sa naging biglaang popularidad ni Aglipay. Nauungusan na ako ni Aglipay. Hindi maganda ito. Gagawa ako ng paraan, mapabagsak ka lamang, Aglipay. Ha 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 ha! Sa korteng pang-eklesyastika, Irereklamo ko po si Aglipay na isang paring Pilipino. Dapat po siyang parusahan. Alisan po siya ng karapatang maging pari. Bakit? Ano ba ang kanyang ginawa? Siya po ay isang mangangamkam at sanhi ng pagkabaha-bahagi. Ganun ba? O sige, parurusahan natin siya. ngunit nabigo si Nozaleda. Inakala niya na mahinang tao si Aglipay, ngunit ito ay napakatao. Aglipay, ikaw ay dapat naparusahan. Bakit po, Hukom? Ano po ang aking nagawa? Ikaw, Aglipay, ikaw ang dahilan ng pagkabaha-bahagi ng relihiyon dito sa bansa. Lumuhod ka na lang at magmakaawa, baka mapatawad ka pa. Hindi ko gagawin yan sapagkat ikaw, Nozaleda, ang dapat naparusahan. At bakit? Mapapatunayan ko, saksi ang mga Pilipinong ito na ginigipit mo sila at kasabot ka ng mga Espanyol at Amerikano sa pagpapahirap sa mga Pilipino. Tama.
Si Apolinario Mabini, isang nasyonalista, ay nakita rin ang malaking pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng independenteng simbahang pinamumunuan ng mga Pilipino. Kaya nagpadala siya ng isang manifesto patungkol sa mga paring Pilipino. Ito ang nakasulat sa manifesto. Hayaan nating maipakita ng ating mga paring Pilipino ang kanilang pag-ibig at katapatan sa mga Pilipinong simbahan. Bigyan natin sila ng pagkakataon na mapamunuan hindi lamang ang mga parokya, kundi pati na rin ang diocese. Hindi natin kailangan ang mga utos at pangingialam ng mga banyaga upang mapanatiling buhay ang pananampalataya ng mga Pilipino. Ito ang tamang pagkakataong binigay ng may kapal upang tayo magkaisa tungo sa kalayaan. Mula kay Apolinario Mabini. Bilang Military Vicar General, nagpatawag ng pagpupulong si Aglipay noong Oktubre 23, 1899 sa mga Pilipinong kaparian. Naparito ako upang ipabatid sa inyo na dapat na tayong kumilos sa naisin nating maging pag-aari na ng mga Pilipino ang simbahang Katoliko dito sa Pilipinas. Tayong mga pare ay wala na sa ilalim sa kamay ng mga Espanyol. Ipinagbabawal ng kilalanin ang mga banyagang arsobispo. Labanan nating lahat ito, makiisa tayo. Isang Amerikano sa katauhan ni Monsignor Placido Chapel na isang delegado sa Pilipinas ang dumating. Magandang araw mga Pilipino. Ipinagpapauna ko na sa inyo na hindi magiging maganda ang trato kung sa sino mang kumalaban sa mga praile. Kayo ay itinuring na mga kalaban. Kung hindi kayo susunod sa akin, mga paring Pilipino, gagamitan ko kayo ng puwersa. Kailangan ninyo akong sundin sapagkat ako'y delegado ng Papa. Puputulin ang ulo ng mga lider ng revolusyon. At kayong mga paring Pilipino, mga wala kayong kwenta, mga parokya lamang ang kaya ninyong pamunuan. Ito ang naging daan upang magalit ang lahat ng mga Pilipino sa kanya. Sumidhi ang naging pagnanais ng mga Pilipino, lalo na mga pari na makabuo ng isang simbahang independente para sa mga Pilipino.